ato ang critics karon. Lamentations 3:40 NKJV nga version nagkanayon kan lamentation no ato ang basahon. Let us search and examine our way and turn back to the Lord. Lamentation chapter 3 verse 14 KJV version. So welcome kita no sa atong ang pagpalandong mula sa bulwagang tahanan ato ang pagsipya. Happy Tuesday mga higalag mga kaigsunan no. So introduction start na dayon kita. I-pull down inyong mga status bar makita atong pizza. Tuesday, August 5. Happy Tuesday mga higalag mga kaigsunan sa August 5. So linga inyong magabitay nga kalendaryo. Makita ato ang pizza no. Tuesday, August 5. So upat lang ni ka Tuesday ato ang Tuesday. August 5, 12, 19 o 26. So wala na to nakita gihapon ato ang bulan gabi no. Dahil kita sa ato ang Google Calendar. Lantaw kalendar paghihapon kita. So makita dali gilinginan August 5 ato ang pizza. So once again no, happy August 5. Sa ato ang 2025. Sumarago kita sa ato ang bantay panahon na daing kita no. So bantay panahon na kita no, lokal, national ato ang international sa ato ang Atlantic Pacific the storm hurricane updates. Og mag-una na kita sa ato lokal. Naghihapon kita warning no, excessive heat. So ito ang high nga temperature 35 degrees Celsius, ang lowest 24. Ato ang kaulapan mostly cloudy. Lo wala ko ni sumada total nga precipitation. Butang. So largo kita sa ato ang galaw sa atong adlaw ato ang dawn 5:07 AM ato ang sunrise 5:29 AM ato ang sunset 5:58 PM ug ang dusk 6:20 PM. Uy nangausab na sila no. Atong let there be dark nangatras sila tinag-isa. Ato ang sunset
5:58 PM SIB. Ato ang das nakapunto na po siya 6:20 PM SIB. Ato ang gas sumoro na siya no. Ana usab diri kita sa atong wind situation dayon kita. Sa katong hangin kay nako no ikuan low pressure nga nakita sa pag-asa no. Sa atong hangin 11 km/h. Ug man ang dagan sa atong hangin karon magsugod size 8 size 5 size. Dito magsugod ang nindot nga hangin nato sa alauna adunay 10 nga km/h nga hangin. Unya alas 2 alas 3 moto to ang high nga hangin ang 11 nato nga hangin. Sa atong alas 4 alas 5 adunay 10 nga hangin sa kapuno no nindo. Ato ang alas 6 8 og sa alas 7 6 ang hangin. Og sunod nga mga oras ang 3 5 5 5 5 3 kuno balik ugma sa tong hangin no. Alas 6 ugma sa buntag hinay hangin 3 km/h. Alago kita sa ato ang tide forecast no, sa ato ang galaw sa ato ang katubigan. Ato ang tubig nga wa para wag gihapon ta kita sa bulan no, wa man nagpakita ang bulan. Nasa libdan man sa ulap nato sa star. Amot ahato na butang pod ang bulan nato. So diri kita sa atong tide forecast sa Tuesday, August 5, 2025. Duhara ni gihapon high tide rag low tide. So ni high tide siya, mo high tide siya. Karon ni siya alas 7 no. 8:59 AM. 1.38 meters, 4.53 feet. Low tide siya 4:11 PM unya sa hapon no. 0.53 meters, 0.75 feet. So diri kita sa atong hourly nga forecast. Ato ang high nga temperature 35 degrees Celsius, ang lowest 24, kaulapan cloudy. O karon ato nga temperatura 26 degrees Celsius, alas 8:27 degrees Celsius. Sa alas 8 28 degrees Celsius. Ag sa alas 9 high na no 31 degrees Celsius. Alas 10 33 degrees Celsius, alas 11 34 degrees Celsius. Ato ang very high, alas 12 raman, isa raman ni 35 degrees Celsius, alas 12 adunay 20% nga precipitation. Atong alauna ug alas 2 34 degrees Celsius, adunay 20% nga precipitation. Ato ang alas 3 33 degrees Celsius. Alas 4 32 degrees Celsius, alas 5 31 degrees Celsius, alas 6 igang gihapon 30 degrees Celsius. Atong alas 8 sa kagabi 29 degrees Celsius, alas 8 28 degrees Celsius, alas 9 o alas 10 27 degrees Celsius, alas 11 alas 12 alauna 26 degrees Celsius. O ato ang lowest nga temperature dito mahigayon nga bukas nga ugma, bukas nga kadlawon alas 6 alas 4 alas 5 ug ang alas 6 atong 24 degrees Celsius. So mao na natong bantay panahon sa ato ang lokal. Sunod ato ang tan-awon, wala man i-update sa ilahang website no. Sa atong national pag-asa ug ang international ato ang isaysay no. Ang sunod.
Boy na dili kita sa ato ang Bantay Panahon Nasyonal. Walay advisory diri Sulantaon na nato ilahang temperatura, no? Nakahay ng temperature sa atong Manila. So ang high nga temperature sa atong Metro Manila 34 degrees Celsius, o niya ang lowest 25 degrees Celsius. So karon dili na kita sa ato ang ibayong dagat, ang ato ang Bantay Panahon International, ang masalamuot nga pagdagan sa mga bagyo, no? Sa ato ang The Storm Updates. Arang-arang naman po ning naagit tayo matahoan, no? Bahala nagmagkarambula sila kaysa wala. Ano? Biga mo rin kayo walay mataho sa ating international. International guna siya, no? So ato ang bag-o nga bagyo, gahapon ni siya gipanganlan ang Tropical Storm Bailo, no? Ang Bailo. So naa siya propagation. Iya tong kategori ang tropical storm, no? Iyang propagation 13.4 km per hour, iyang max wind 40.3 km per hour, ang gas niya, max gas 93 km per hour, iyang pressure 996 MB. So asa na ni siya karon? Tuan na ni siya sa Japan. So wala pa man siya ni pangalan. Tanaw na ito magkanta. Kung mag-clear cuts ta, okay na ba siya? Madali na ba siya ang ngalan? Kaya na didapit sa Japan, no? Sa dagat sa Japan. So ato ang Tropical Storm Bailo. Duhan ni sila, no? Napamanggihapon si Crosa. Parihan ni sila nasa karagatan. Doon naman ginikis Pilipinas sila, oh. Si Crosa o si Bailo. So si Crosa, tropical depression na lang, hinay na si Crosa. Pareha na silang direksyon, no? Ni Bailo. So kategory ni Crosa, tropical depression, iyang propagation 20.1 km per hour. Wala na yung max wind, wala na po yung max gas. Pressure 990 MB. Oh, matapos na ni si Crosa. Naman po yung bagong bagyo ng abot, oh. Bago ilang pangalan. Ang una nga bagyo kini si Tropical Henriette. Tropical storm na po sa Henriette, no? So dito ni sa Mexico.
Sa tanaw nato ni iyahang naduulan diri nga lugar. Na diri sa Mexico City na duol. Sa Pacific nga Mexico. Henriette, no? Padagat na magyagihapon ni sa Henriette. Pasakam siya gamay, no? Sugato niya si Kuan. Sugato niya si kay mas daghan pa magbaktason si Bailo. Si Bailo po diyang sugaton. Nagpabalik man si Bailo. Unya paabanti si Hendricks. Sugato niya si Bailo pa tasaka po ng agi. Sunod si Dexter. Sa kuan si Dexter sa Atlantic. Naibagyo sa Atlantic, no? Hanay dapita. United States man, no? New York man dire. So na adrio. Padagat man po siya sa New York. Di man niya maigo ang kalupaan, no? Okay po ning mga bagyo. Okay. Dagat po rin yung ipang-agyo. Si Hendricks, arang-arang wala siya ni lupa dito sa atong United States. Pagkataas na ba kayo yung dagano, no? May gani, hindi siya muagig koan lupa sa United States. Dito sa New York. Si Dexter. Niya, nana po dayo nangatang itlog. Disturbance sa Pacific. Kadto kasunod kang Hendricks. Dito gyapon Mexico. 30% in 2 days, 80% in 7 days. Salam, mabuo siya. Tapos duha ka disturbance sa Atlantic. Dito, sugato niya si Kuan. Sugato niya si Dexter. Disturbance sa Atlantic. 0% in 2 days, 50% in 7 days lah. Lalo ko na po nagchansa na. Nga, mabuo. Napay laing disturbance sa Atlantic. Okay ni, dol-dol ginis lupa dito sa Atlantic sa New York. Na bagyo na ginang New York karon kay wa man na buhiin na apa man gyapon sa diri imbes nakalikay na sa kang Dexter, mapariha na kang kuan ba, mapariha to sa Mexico nga wa gyud undangi hatod nga gibagyo gyud, no? So napay nakaatang diri sa ato ang New York nga bagyo nga itlog. 0% in 2 days, 30% in 7 days. Paspas na po ang iyang development, yang potential nga development. So mao ka na ang ato ang the storm na to nga update sa atong Atlantic Pacific, the storm at update na to, no? On hurricane update. Nay opat ka bagyo, no? Ang ato ang natala. Adunay tulo ka bagyo sa Pacific og isa ka bagyo sa ato ang Atlantic. Anya aduna na po'y itlog nga nabuo sa ato ang Pacific og napoy itlog nga nabuo sa ato ang Atlantic. So mao kana atong masalimuot nga the storm updates. Silip na kita sa Israel pero
sa ato ang pagpamati, no, sa ato ang i-review. Di man ito basta-basta ang ato ang kanang kaganapan last year sa ato ang August 3, no, 2024. Kay mao man dito nausog yun ang linog sa ato no, nga nakakuha ko noog linog nga pila to 7 point ba to, no, or 6.9, no, hapit na 7 linog dito sa lingig. Unya kung mga high na siya nga mga earthquake naman na siya mga aftershock mo to atong gitala po itong mga aftershock, no. So mo na siya bantayanan basta na ay mga high nga mga earthquake nga mga linog, no. Kaya ang aftershock magsigig linog-linog. So lago kita sila kita sa Israel. Kay human na siguro ilahang Tisha B'Av. Onya na sila sa Ab nga kanang month, no? November na. So asa ni kang kabayan nga ilahang entry nag-explain si Rodney Brown, no. Tour guide siya, Temple Mount in Mount Zion. Hindi pa istorya gid hinuon ni kabayan sa ihang live. Sa Zion Gate day sila. Sa kang pastor, ang say update ni pastor. Buhay ko sa Israel. I will forever love Israel, my Savior is a Jew. Beautiful, peaceful place, rest and Golan Heights. Uy, sa Golan Heights, napoy building sa Golan Heights. Oh. The Valley of Armageddon. Ala na rin, The Valley of Armageddon dito. Abi na kung sa Bible ng Armageddon, amo day garden nga Armageddon, no, mga kuan sunflower ang iyang kuan, mga tanom. Sa travel vlog, sa kuan man gihapon to iya ha. Sea of Galilee. Sa Tel Aviv Beach. Tel Aviv Beach, no? Iya kuan, tanawa dito ko ano po kayo dito, modern na po kayo, no? Ang Tel Aviv ay di isi ko na siya Hudyo ang Tel Aviv, no? No, murag mga Amerikano na diri aw. Ang ilahang sanina dili na siya Jewish, no? So itong gikudakan ang Mount Gilboa. Uy, nangaligo. Garden of Eden, si Garden of Eden. Haseshoa, Israel. Haseshoa. O katong river nga nabanggit sa kuan ba, Garden of Eden. Napa ba to? Basig usab ang ngalan sa
kanang river, no? So kana ra ato ang pagsilip sa ato ang Israel diri kita tungod channel kay naa si Pastor Dan Sabit tanaw to na ba po yung decoration niya katuig ganahan na decoration. Sa deserts, no? Naman na siya team mga singer. Ay, lahi naman din nga charts ng ilang gikuan ni Dan Smith rin. Translator man sa Pastor Pamunag. Uy, nabatay ko ano, nagbalik na to ang inverse. Inverse Philippines na to. Nasa kita inverse. So, ito siya sa baybayan. Kaya nakabalik na itong inverse. Alas 4, no? 4 PM sa itong channel. So, kana na ang ato ang mga pag-information, no? Nga portion sa ato ang adlibs. Ato ang update sa ato ang highway patrol, no? Kakanalan kadalanan. Wala nang punta kayo ma-update, no? Parang butong kuan kay nato gipaskil, masugdan pa to nila, no? So maghanay na kita, welcome na kita padulong sa ato ang pagtuon dalan padulong sa Dios. Welcome kita sa tong third quarter this year. 2025, lesson 6 na kita out of 13 sa series nato nga Through the Red Sea. O kato na ng Tuesday karon crossing the Red Sea. O doon lagi ni sa Red Sea. Namot naka-cross na bagay ni karon. Doon. Ato lang pagkaton ano sa ato ang Tuesday's marathon lesson karon LOD kung lesson over reading by day. Nakita yesterday's episode diri ay MP3 Monday. So ma-download adto na sa ato ang Dropbox, no, para dito ma-download. Nakita yung link ng Spotify account natin, YouTube account natin. O naay home para sa itong lesson. Welcome lang ito sa itong paghanay sa August 5, Tuesday 2025. First part na to. So ato ang first part, ang stewardship na ito nga devotional reading. Opportunity kita nga Bible reading sa ato ang nabanggit nga balikan nato ang verse 1, no, kay kanang nalabian gahapon. So balikan nato ang verse 1 karon sa atong chapter 15 verse 1. Nya balikan nato ang iyang gitapos nato gahapon ang verse 17. Unta unya continuation dayon kita para padulong sa ato ang verse 33 sa ato ang Proverbs chapter 15. So now atong second part atong youth devotional unsa atong desire. Atong desire of ages. So ato ang pagbasahon diri upat na pud ni ka paragraph. Ang verse ages niya nga DE 362.1 to DE 362.4. Ag ani kita sa chapter 38 Kamres awal ato ana siyang basahon ng upat ka paragraph unya, no? Anya ang ato dayong devotional for all sa ato ang third part. Lest we forget basin malimuta August 5 new beginnings. O na po na kay sugod na po no kay nangawala naman itong mga kayang pioneer, no?
So ato na po na siyang saysayon ang kasaysayan, no, sa ato ang mga pioneering, no, sa atong church. So manahan ay sa atong mga devotional ang first, second, ug third na itong part. So karon ato ang fourth part, no, sabat ko sa ato ang messenger youth, yung adults na itong mga professional. Atong third quarter, the book of Exodus, lesson 6 na to, pero sa heart harden. Oy, nanakita in verse, ano na to na ba in verse unya kay Martis man. Pero lang time slot, no. Fourth part kita diri sa atong in verse, ang ilahang time slot 4 PM sa atong Hope channel. So ato apagaton-an ang Tuesday, alam nyo na. Alam na natin, alam na ng lahat ang pagteksto-teksto, no? So daghan nga mga Bible text atong basahon unya. Sunod ato dayong part, sabat ko sa atong mga junior youth nga brog mahanto atong third quarter, the Jesus Walk. Lesson 6 na atong series Moving Mountains. O kato pagkatunan sa Tuesday ay pabasa Psalms 34:15. Tapos ato na yung 6th part, sabat ko sa ato ang mahamtong atong third quarter nga team Exodus, o ang ato ang long title Exodus Journey to the Promised Land. Og ato ang series karon through the Red Sea. Atong pagatunan sa August 5 crossing the Red Sea. Oh, ang crossing na yun, no? So mauna ka na ato ang mga hanay nga atong mga pagatunan. Agani ato ang mga paghanay pagtuon. Gatod ka nato sa atong manubos ang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, atong small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, 12 members involvement, personal ministry, text gospel, tigli ukang love, Legatus Missionary and Preacher. Gi-prepared kinis ng makahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan, ato makatambayayong so ato katambayayong sa Harvest 25, no? O ato na pasalamatan itong mga Diyos nga nihatag sa kahigayunan nga padayon tagpamalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong. Iyang pulong may gahom, atong kalanon, bread of life, living water, source of life, the God of love and justice, atong precursor of prophecy, o ang ato ang komandante sa ato ang Exodus, no? O sa ato ang Joshua. So ato ay balik ang himaya og tungog, no, sa atong magkahangad Diyos sa iyang pagka mahigugmaon, pagka dalaikon. Ato sad pasalamatan mga kaigalaan, mga kaigsoon nga sila atong mga contributors, atong mga collaborator, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, mga kapiyan sa video like, mga sa video, mga video, sabay-bay sa atong distributed. Atong mga distributed, ang scripting, atong recording, uploading, atong Facebook Live, atong YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast ko sa atong Spotify. Ato ang download ba ng MP3 files, no, ang high MB sa ato ang FB. So ang process nato nga maulahi ang high MB nato sa ato ang FB, no, nga kung maka high MB na kita ato siyang i-upload sa ato ang Facebook. Kung ma-upload na ka na, ato siyang i-share sa atong mga page, group page, Twitter, Telegram. Maghimo kita grace, ibig sa atong kinatibukan sa ato ang long video. O yeah, maghimo tag abangan o kanang ato ang
notes no nato pod nga magamit. Human sa ato ang pag-upload sa atong Facebook ang live of the hour nato sa ato ang YouTube channel. Subscribe and follow sa atong YouTube channel no. Bible Reading Marathon Journey 2022 Make Search, Make Story, Make Play. Ato ang live time 10 AM to 12 over high noon. Kuman sa atong pag-live, kalata kita sa atong doctrine no, Bible study in the earth, kung maka-time kita. Niya, human niya na ang ato pala yung mga listener nga ato ang paminawan. Niya ato ang daily review of the day nato no, ang 3 to 6, 4 to 6. 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 ato ang review of the day. Ato ang week review of the week tibok nato adlaw sa ato ang Friday. Ug ang year review of the last year nga ato ang mga day slot ang Sunday, Monday ug Tuesday. Aman sa atong mga pag-review ang radio. I-add ato account sa ato ang Spotify no, Spirit Sarcasm Podcast Channel ato ang account. O sa ato ang YouTube Music i-add po ato ang account through RSS https colon duha ka colon no, isa ka is colon duha ka slash anchor.fm d40 D40 to B4 is as podcast slash RSS o for border nga basa na sa atong image category list sa atong website no, ang ato ang gipangbanggit nga mga account. So inana no nga ma-add kita sa ato ang YouTube Music atong download double link diri na plus trap ni siya. Maka-download pod mo kay nyo na i-click ang ato ang link diha no. Dito sa Dropbox na i-download dito. So kana na ang ato ang mga process. Magasugod na kita sa ato ang pagpamalandong kay hindi kita kay maglangan karon. Magampo na kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Magampo kita ni atong pagkatun-an nga crossing the Red Sea na gid ni. So magampo kita sa ato ang nginhanglan no sa tabang sa atong buhin Dios sa pagsabot nining lesson. Magampo kita. Amahan nga langit nun, ikaw pagadaygon sa walay katapusan. Ikaw pasalamatan diin sa makaayuhan nga imuha gihatag nga mga pribilehiyo kanamo amahan. Nakahimo kami sa padayon sa pagtuon sa imong pulong. Og magatuon kami kanimo nining Tuesday, August 5. Crossing the Red Sea sa kinabuhi sa mga Israelite sa Exodus nga mutabok kay na sila sa Red Sea. Abanan mo kami niining among pagtuon amahan, langit nung kaalam, pinasahi nga paggabay sa balang espiritu, amo gikinahanglan nga amo kay kining masabtan pag-ayo ang imuhang mga mensahe ug makapukaw kini sa amo ang mga salabutan damdamin nga ikaw among kinahanglanon sa tanang panahon. Pasaylo kami sa masala na himo sa pulong sabot ug sa nahuna ug dawata ang among mapagampo sa pangalan ni Jesus nga personal luwas. Amen. Bueno, ato ang favorite, padayon kita sa itong favorite, magsugod kita sa una. O niya, tiwasan na to ang nabiyaan. O niya, padayon kita.
Mao kini ang verse 1. Ang tubag nga malumo makapahupay. Hello. Saman. So ato ang basaw no ang mga teksto. Ang verse 1, ang tubag nga malumo makapahupay sa kapungot. Apan ang pulong nga mahait makapapukabos kasuko. Kadtong verse 17, mayo pa ang usa ka paniudto nga sa utanon, mga utanon, din ana ang gugma kaysa linaming mga baka ug ang pagdumot ana ani ana. Usa ka tawo nga masuk-anon nagahagit og pagpakig-away, apan katong mahinay sa kasuko nagapalinaw sa pagkabingkil. Amo to kang kudakwasi no nga makapalinaw sa kabingkil. Ang dalan sa kapulan maingon sa usa ka koral nga mga tunok. So balik ko na to no, ang dalan sa tapulan maingon sa usa ka koral nga tunok. Apan ang dalan sa taong matulid gihimong usa ka halapad nga dalan sa usa ka anak nga manghialamon. Mao'y kalipay sa iyang amahan. Apan ang usa ka taong buang-buang nagatamay sa iyang inahan. Ang binuang mao'y kalipay ni adtong balay kalam, apan ang tao nga masibuton magatulid sa iyang paglakaw. Diin walay pagtabang ang mga tinguha makawang. Apan diha sa panon sa magtatambag sila magatukod. Ang tao may kalipay diha sa pagtubag sa iyang baba, ug ang usa ka pulong nga angay sa panahon. Pagka maayo ni ana uy pulong sa panahon. Alang sa manggialamon, ang dalan sa kinabuhi baga padulong ngadto sa itaas. Aron sa mobiya gikan sa siel sa ubos. Si Jehova nagaluka sa balay sa mapahitason. Apan siya nagapalig-on sa utlanan sa mga balong nga babae. Ang mga lalang nga dautan mao'y dulumtanan kang Jehova. Apan ang mga pulong sa kalipay mga ulay man. Sa balayan kita, katong hakog sa ganansya, nagasamok sa iyang kaugalingong balay, apan katong nagadumot sa mga hip-hip mabuhi. Ang kasing-kasing sa taong matarong, nagatuon sa angay nga ipatubag. Nagatuon no, sa ngay patubag.
Apan ang baba sa dautan nagabubo sa dautang butang. Si Jehovah halayo sa mga dautan, apan siya mamati sa pag-ampo sa mga taong matarong. Ang kahayag sa mga mata nagalikay sa kasing-kasing ug ang maayong balita nagapatambok sa mabukog. Ay dulongog nga mamati sa pagbadlong, sa kinabuhi nagapuyo sa taliwala sa mga manggialamon. Kadtong nagasalikway sa pagsaway, nagatamay sa iyang kaugalingong kalag. Ato balikon no, apan ang baba sa dautan nagabubo sa dautang butang. Si Jehovah halayo sa mga dautan, apan siya mamati sa pag-ampo sa mataong matarong. Ang kahayag sa mga mata nagakalipay sa kasing-kasing, ug ang maayong balita nagapatambok sa mabukog. Ay dulongog nga mamati sa pagbadlong sa kinabuhi, nagapuyo sa taliwala sa manggialamon. Pagkatong nagasalikway sa pagsaway, nagatamay sa iyang kaugalingong kalag, apan kadtong nagapamati sa pagbadlong, nakabot sa kahibalo sa pagkahadlok kan Jehova, maoy pagpahamatngon sa kaalam ug ang pagka mapinaubsanon magauna sa kadungganan. So mao na kana ang ato ang oportunity nato nga Bible reading no, nga ato ang natapos. Mulago kita sa ato ang second part atong youth devotional, the Desire of Ages no, atong desire. Magbasa kita kapat nga paragraph sa chapter 38, Come Rest a While. Christ's word of compassion are spoken to his workers today, just as surely as they were spoken to his disciple. Come yourself apart and rest a while. He says to those who are warm and weary, it is not wise to be always under the strain of work and excitement, even in ministering to mean spiritual needs. For this way, personal faith is neglected and the power of mind and soul and body are overtaxed. Self-denial is required and disciple of Christ, and sacrifices must be made. But care must also be exercised, lest rather overzeal Satan take advantage of the weakness of humanity and the work of God is marred. In the estimation of the rabbis, it was the sum of religion to be always in vessel of captivity. They depend upon some outward performance to show their superior piety. Thus they separated their soul from God and built themselves up in self-sufficiency.
The same danger still exists as activity increase and men become successful in doing any work for God. There is danger of trusting to human plans and methods. There is a tendency to pray less and to have less faith. Like the disciple, we are in danger of losing sight of our dependence on God and seeking to make a savior of our activity. We need to look constantly to Jesus, realizing that it is His power which does the work, while we are to labor earnestly for the salvation of the lost. We must also take time for meditation, for prayer, and for the study of the Word of God. Only the work accomplished with much prayer and sanctified by the merit of Christ will in the end prove to have been efficient for good. No other life was ever so crowded with labor and responsibility as was that of Jesus, yet how often He has found in prayer. How constantly was the communion with God. Again and again in the history of the earth life are found records such as this. Rising up a great while before day, He went out and departed into the solitary place, and prayed. Great multitudes came together to hear and to be held by Him of their infirmities, and He withdrew Himself into the wilderness and prayed. And came to pass in those days that He went out into a mountain to pray, and continued at night in prayer to God. Sa Mark 1:35, Luke 5:15, 16. Iban pa. In a life wholly devoted to the good of others, the Savior found it necessary to withdraw from the troopers of travel and from the throng that followed Him day after day. We must turn aside from a life of ceaseless activity he must turn aside from a life of ceaseless activity and contact with human needs to seek retirement and unbroken communion with His Father. As one with us, a sharer in our needs and weaknesses. He was wholly dependent upon God, and in a secret place of prayer, He sought divine strength. That he might go for praise, for duty and trial. In a word of sin, Jesus endured a struggle and torture of soul. In communion with God, He could unburden the sorrow that were crushing Him. Here He found comfort and joy. Sumao ka na ang ato ang devotional sa atong mayot. Malago kita sa atong devotional for all. Lest we forget, base malimutan no?
Ato basahan ang August 5. Ito mga kalibro gamitan, no? Og New Beginnings ang title dire. Ato basahon ang ihang Critics Lamentation 3:40 in KJV nga version. Let us search and examine our ways and turn back to the Lord. Lamentation 3:40, no? KJV nga version. The period running from 1885 to 1900 would be one of the great turning point in Adventist history. The denomination would face massive changes in almost every aspect of their identity. So much so that by the beginning of the new century, it almost looked like something different from what it had been before. Sa libro gamito, no, kay Roma Spelling sa ato ang outline. Heading the list was the massive ground set in the Adventist theology, eventually flowing out of the 1888 General Conference session in Minneapolis, Minnesota. It prompted a call for a more Christ-centered preaching. Put Christ as the focal point of Adventist preaching as he never had been before, and led to an emphasis of salvation by grace through faith that the church came to see as our righteousness by faith. The older emphasis of the law did not appear but was reoriented to its proper place in plan of salvation. The new focus of Christ and His righteousness would also see new personalities rise for the poor in Adventism. Of particular importance were Alonzo, T. Jones, L.A. G. Wagoner, and W.W. Prescott. Johnson Wagoner would become the foremost Adventist preacher in 1890s, dominating, for example, the pulpit. At age of the 6th General Conference session from 1889 to 1899, and by the end of the decade, Jones would be editor of the Hebrew Herald, one of the most influential positions in the church at the time. The decade of 1890s would also witness the beginning of transformation in Adventist view of Godhead. After all, whenever you begin to talk about salvation, through Christ you have to have a Savior and Holy Spirit adequate for the job. Accompanying the Reformation in Adventist theology would be an explosion in the denomination mission program that would finally send it into every nation. By 1900s, the Seventh-day Adventist Church would truly be worldwide. Another area of massive changes
would be educational, theological information, and mission explosion would lead to a transformation in the denominational educational system in both its orientation and its relative importance in the church. Then some discovered could be painful, but it was also essential. Give us open minds of God as we glimpse the transformation of the past and as you move us into the future. So mauna ka na atong mga devotional og nahuman kita sa mga devotional mga Sabbath school na dayon kita no. At this juncture naga isa ka oras kita sa atong intermission no. Makapamahaw diya sa ihang ting pamahaw makapamahaw ato ang makapaniudto pod panihapon og sayo atong panigabi ipanisay City Utsunay BG so katulog katasing kape yung watering comfort sa barayin ko mo diya sa yung kalanong kay magkaan pa kita diya sa atong mga lesson no. In verse kita atong third quarter na Exodus og lesson 6 na itong series pero sa heart harden og magbasa kitong mga teksto karon para sa atong in-speak gamita ato ang mga application diha maka-apply Sabbath School and PM ma-download sa atong Play Store no. So makatong application kung download na ninyo i-open na ato ang in verse lesson 6 no. Pag pinana mo largo man na siya sa ato ang kining Tuesday na to nga pagatunan karon. So makita ta diri unsa ning gaabog-abog ka aso-aso diri. Nga itong makita diri nga color brown ba ni siya. Welcome rin kita sa InSpeak no August 5. How do the following verses help explain predestination and hardening of Pharaoh's heart? Ay sa predestination mo din ipabasa diri ang Judges 13 daghan man ni Judges 13 adunay 25 ka verses kinsa kini nga story na ay bearing diri basi kang ko ani kang Samson no Nazarite nga istorya sa kasayad po mo ato kang Samson no. Now Manoah yung mama no. Kibali ba na ba si Samson diri mo to nga ba diri. Pero nasa right to siya dito basta-basta mga kanon ato no. Murag wala pa si Samson diri. Kang Manoah pa niyo sa verse 22 and Manoah said unto his wife he shall surely die because he was seeing God. But his wife said unto him, if the Lord were pleased to kill us, he would not have received a burnt offering and meat offering at our hand, neither would he have shewed us these things as the time had told as such as things as this amo din naka Samson no. And the woman bare a son, called his name Samson. The child grew and the Lord with him, and the Spirit of the Lord began to move him a time in the camp of Dan between Sora and Estaol.
So kan Samson pud to no, napod sayok oh. 5:25. Ay kang John pud ni. Kato nila Zacarias ug Elizabeth no. Paanak ni John. Mga tag-as may pabasa diri. John 13:8 and 30. Oy, ang salat sa kang Ginoo gikibali no ga kuan. Gawali. Kang Simon Peter no. Diha. So na conditional prophecy. Jeremiah. Kan Jeremiah pod no. Mao ba ni siya kanang bata no nga messenger prophet si Jeremiah no. Pero sa Potter House man yung example no. Kang Jonah o kasay na mo kang Jonah po dato no. Sa ini Jonah. God desire for every person. Sa Ephesians 1:3-5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, what bless us with the spiritual blessing and heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that He should be holy and without blame before Him in love, having predestined unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So napa 1 Timothy 2:3-4, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have men to be saved and to come unto the knowledge of truth. Ang Ginoo no. 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us, word not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So journal mga classmates, what other verses promises come to mind in connection with the story of Pharaoh? Review ang journal. Memory verse, memorize sa Exodus 9. Malago kita sa ato ang fifth part, sabat ko sa atong junior youth na matong atong 3 quarter, the Jesus Walk atong team. Lesson 6 na itong series karon, Moving Mountain. Or Moving Mountain, sa ipabasa diri, Psalms 34:15. Ito ang basaw no? So naay kay David din nga mobo. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Oh, makadungog no ang Ginoo sa mga pagampo. Labi na gid sa righteous. Ato sa nang insight. Just give me the fact. People always want to know the bottom line of what has to be done to achieve any worthy goal. What does Ellen White mean when she writes that you can never perish when you cry out to Jesus? Does she mean perishing literally or spiritually? Knowing that you can ever perish while you cry out to Jesus. What would crying out in your life look like today? Atong mga ka-corner mo tubag diha. Lago kita sa last nga hugna. Welcome kita sa ato ang 6th part no. Bible study on others and study on the words. Marathon lesson karon. Come yun bigad ay gusto sa hype talo dito yung 7th part.
atong textual audio video bisa din nato nga presentation. Aniya, dire kita third part ato ang Team Exodus, long title nato Exodus Journey to the Promised Land. Series nato karon lesson 6 no. Through the Red Sea. Og ato apagaton ang Tuesday crossing the Red Sea na kini. So gamita ato ang mga libro no. Mga lesson iukab ang August 5 crossing the Red Sea. Mga ka-brother ug ato ang mga kabro i-browse atong browser mga kabro. sabbathschool.adventist.io/in para sa English. I-click dahil to ato ang image no nga category sa atong home ang Exodus. I-click dahil ato ang lesson 6 ang katong to the Red Sea. Pag-click pangitaan dahil sa ubos ang Monday no ang Tuesday no. So welcome kita sa crossing the Red Sea. Mga magtutuon sa pulong sa Diyos learn of spiritual kapag laom ko landong grade and minahal maplangga sa Diyos. Ato pagkatunan ang teksto diri pabasa. Exodus 13:17 moabot sa 14 nga chapter unya ngadto sa verse 12. How did God guide the Israelites when they left Egypt and what happened next? O man ni ang story no sa pag-guide sa Ginoo dito sa pagkuan na sa mga Israelites. Ato abasahon diri sa KJV nga version. And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Palestine, although that was near, for God said, let us readventure, the people repent. When they see war, and they return to Egypt. I can say gahuna-huna ni ana. Land of the Palestine. For God said, let's readventure, the people repent. When see war, and they return to Egypt. But God led the people about to the way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up harness out of the land of Egypt. And Moses took the boon of Joseph with him. Grabe ba dahil na nga pagbaktas no? Kaya giuban gid si Joseph sa ilahang Exodus ba no? Nakunoy bukog ni Joseph. No? For he had straightly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bone away hence with you. Uy, kuyawan. Apil sa pag-journey ang bukog. Hello. Away hence with you. And they took their journey from Succoth and encamped in Ethan in the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud, sumauto no ang pag-uban sa Ginoo nga sa mabuntag na ay pillar of clouds no. So haligi man gid na siya ang pillar no. Bi manghulagway daw bi kung may bay kag pillar. O mo ni siya ang pillar no. Ay ang pillar sa kuan design sa kasal kanang butanganan ug kanang butanganan og flowers ang maudi ay decoration siya nga poste no pillar ug mao po na siya ang kakusog sa mga
Diya sa makasal-kasal kanang mabutangan og mga flowers. Pillar na day gihapon na siya. So, ang pillar pwede siya dili siya fixing nga post, di ba? Kay poste man na siya, no? Pillar day siya, no? So, ang pillar murag decoration ra gihapon siya, no? Pillar of clouds. So, mahimo kay bali sa gabi ang Ginoo nga mahimo kibali siya nga pillar of cloud by day, to lead them on the way. Amugiya man kuno sa ilang dalan. Dili lang siya silong kundi makita nimo ang agianan kay naay haligi, no? Di ba? Lead them on the way. So, mugaid gid ang haligi. No, dili lang siya nga kanang haligi sa adlaw, kundi guide nila ang haligi, no? Makita nimo nga na haligi dito sa unahan o dito kaagi, no? Kay pillar man siya. Murag kuan ba? Murag sa kasal kana yung makita lagi nga decoration sa kasal mo na siya ang mga pillar, no? Nga kanang gibutangan sa kanang bulak. So nindot siya tan-aon kung inana ang ilang giagyan, no? Nga naagi pillar of clouds, no? Kadto ang Red Sea na porma mo to siya nga pillar, murag pillar ba nga gipatindog. Ang kanadi ay nga ilang giagian murag na ay pillar of clouds. Nindot na siya maanad na ka nga pag-aagian nga rigid ka mawala kay na may pillar nga clouds ang imong pag-aagian, no? So mauto no nga mugiya ang pillar of clouds. Ano the pillar of fire? Mauna ay pillar of fire, di ba? Pillar of clouds, mugiya na siya. Pillar of fire, by night to give them light that they might travel by day and by night. O maudi ay ito nga mahimo siya nga pillar sa adlaw. Pillar of clouds, no? O niya ang pillar mukalayo siya pag gabi. Nganong inana kay para magpadayon ng ilahang pagbaktas bisan pag gabi hayag, no, na ay pillar of fire by night from before the people. O diba? Duol sa katawhan ang pillar of fire. Hala kanindot, no? Dili init nga kalayo kay iwag siya. Basta dito kabutang ang ibabaw, no? Ang pillar niya sa kalayo sa kanang suga man, no? So sa verse 14, now the Lord spoke to Moses saying, tell the son of Israel to turn back and camp before Pi-hahiroth between Migdol and the sea. You shall camp in front of Baal-Zephon, opposite it by the sea, for Pharaoh will see of the son of Israel. They're wandering aimlessly in the land, and the wilderness has shut them in. Thus I will harden Pharaoh's heart, and he will chase after them. Oh, so tipag sa Ginoo nga gukdong gid kuno sila, no? And will be honored to Pharaoh and all his army, and the Egyptian will know that I am the Lord. And it did so when the king of Egypt was told that the people had played Pharaoh and his servant, had a change of heart toward the people, and they said, what is this we have done, that we have let Israel go from serving us? O nara, nagipagahi na. Sa kanang giyang gibahok, no, nga gibahian nila nga ang mga sulugoon, no, nato. So he made a chariot ready and took his people with
him. And he took 600 select chariot, and all the other chariot of Egypt with officers over all of them. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he chased after the son of Israel. And the son of Israel were going out boldly when the Egyptian chased after them with all horses and chariots of Pharaoh. His horsemen, his army, and they overtook them, camping by the sea, beside Pihahirot, in front of Baal Zephon. As Pharaoh drew near, the son of Israel looked, and behold, the Egyptians were marching after them, and they became very frightened, so that the son of Israel cried out to the Lord. Then they said to Moses, "Onara, bagulpol na. Is it because there were no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness?" Uy, sa wilderness na no? "Why have you dealt with us, and this way bring us out of Egypt? This is not the word that we spoke to you in Egypt, saying, Leave us alone, that we may serve the Egyptian. For it would have been better for us to serve the Egyptian than to die in the wilderness." So mauna no nga na ay struggle bisan pagipakita na pud ang pag-uban sa Ginoo sa ilaha no, sa pillar by clouds in the day o niya pillar by fire in the night. Pero nagka-trouble sila kay gigukod man kuno sila no. Gahuna-huna na pud ang mga Israelite nga gidala kuno sila sa wilderness para kay wala kuno grave dito sa Ehipto no. O niya mo to nga gusto pa nila nga magserbisyo na lang kuno sila sa Ehipto kaysa mga matay. Following God's instruction to Moses, the Israelites led Egypt as well-organized army. The Hebrew term Shaba and Makhani testimony to that description, namely Army, Division, Camp, and Host. Uy, sa Exodus nga basa, no? They were divided into units and marched like an army. Later, Balaam saw from the Moab hills that Israel was encamped tribe by tribes sa number mabasa, no? Meanwhile, Moses took the bone of Joseph with him. O giuban katong gibasa nato. This is very important details in the text. And it revealed the fulfillment of Joseph's faith in God's promise. Joseph never lost sight to the promised land. Even though he lived in the splendor and privilege of Egypt, he requested that his bone be taken to the land of Canaan. He believed that the Lord would surely visit Israel in Egypt and bring them the land as he had sworn. Sa Hebreo 11:22, and the Israel arrival in Canaan, Joseph bone were buried at Shechem. Nabarid ko na sa Shechem, no? Mabasa sa Joshua 24:32, and the bone of Joseph, which the children of Israel brought up out of Egypt, buried they in Shechem in a parcel ground which Jacob brought of the son of the Hamor and the father of Shechem for 100 pieces of silver, at became the inheritance of the children of Joseph.
Ay, sige mapuday ngalan di ay ang gilubungan ni Joseph, no? The pillar of cloud and the pillar of fire were the visible sign of God's presence among the people. And the Lord dwelled there and spoke also from the clouds. Atong ibasa gain na. Meanwhile, Pharaoh reveals the true motives of his heart. He is not converted and never truly repented. As asking God to bless him was a farce, perhaps. Deception is on heart. He gathered his army and they went after their escape asleep. How totally blinded by sin. This one really was. When the people saw Pharaoh's army coming, they spoke words, and with sentiment that was echoed by them more than once. Because were there no graves in Egypt? Have you taken us away to die in the wilderness? Why have you dared to with us to bring us out of Egypt? Umanatilahan ka. Bagol-bulan. That is having already seen a dramatic manifestation of God's power, where they included the sparing of their own firstborn son. The people as to display as a stunning lack of faith. Lago kita sa conclusion question. Think of the last time you faced terrible situation. What was your first reaction? Faith in God's or lack of faith? What lesson should you have learned from that situation that could help us you the next time another come and come it will? O marag katuang ko ano nga gipa example kang Pero nga terrible situation siya. Wala siya repentance, no? Kamao lang siya mudawat og pildi, no? Pero wala repentance mo nang mubawi rapod, no? Iyang gigukod, no? Mubalik ra gihapon sa paghimo og dautan, no? So dili siya maayo na inana, no? Kay mopisin ng consequences, di ba? So ato gitarungon ang ato ang mga desisyon nga dili kita kontra sa Ginoo, no? Kay kung kontra ta gamiton magita niya, no? Katong kuan nga giangko naman ni pero nga depit siya. Pero gipagahi man kuno balik ang kasing-kasing ni Pero mo to gigukod sila, no? Pero mo lagi na nga dili man plano sa tao, plano man sa Ginoo, no? Plano po to sa Ginoo nga sulayan na po niya tong iyang katawhan bisin parang nag-uban siya, no? Nga gokdon sila, kuhaon sila balik ni Pero. O ya bagol-bulan gyud ang iyang mga tao, nakita ganiya nga bagol-bulan gyud tao pagsugod pa sa iyang pagsulay, no? Kay nakita sa kanang Israel wala kunoy lubnganan dito sa Egypto, maong butang sila sa wilderness kay largo ra sila dito, ano? So mao po to ang nakita gid sa Ginoo, no? Pero naagi siya pagtabang diha, no? Pero masuta na gid niya ang kasing-kasing kay nabay ti teksto, no? Sulayon niya ang kasing-kasing mao to gidala sila sa wilderness, no? Pero mo na ang lesson, no? Nga naay lesson kang Pero naapoy lesson sa Israel, no? Nga dili magtarong og kuan sa Ginoo, no? Kanang pag-honor ba, paghalod sa iya, ha? Kay ipagawas niya, no? O ya dili pod sa Israel nga bising nag-uban na ang Ginoo sa ila, ha? Nakulang pod sila sa pagtuo, no? Gamay ra nga pagsulay, di ba, no? So crossing the Red Sea, wala pa gihapon naka-cross, no? Pero ato na hibaluan jud ang pag-uban sa Ginoo, no?
ka pillar of clouds by day nga maoy mo guide sa ila, di na sila mga nagkumpas, no, kay makita nila nga naihaligi mo tilang hianan. Unya kung magabinan po sila mukalitag siga ang haligi na anay kalayo, no. Pero ang Ginoo po'y nagakuman sila mo kampo, no, diba? Pero ato ag yung country agitun ano nga nahibalo ang Ginoo, no, nahibalo ang Ginoo sa tanan kay kating gipagawa sila gipasabot man gito nga mugkukod si pero, no. Og ato ag yung sa ato ag yung pagtuon, no, nga makasalig kita sa Ginoo nga kalma, di ba? Kaya atong teksto kalma man, no, be still, no. Pero sa luyo sa pagkalma naagi kabalaka, di ba, no? Normal mo po na siyang naikabalaka, no. Pero mao ginaato ang pagtuo sa Ginoo nga saligan gid nato siya luyo sa kabalaka, di ba? Nagi kabalaka, no. Bisan pag tao ka sa Ginoo, hindi lang po ka normal anak kung di ka mabalaka, di ba? Mamapod na yung gikuan sa Ginoo. Usaw na lang niya. Warag lain lo podlo. Gigokod na siya og kanang kalaban. Ano ito mabalaka oy. Nga mabalaka man ta. Ano man tay Ginoo, di ba, no? Maragkuan ba kanang mahulog naman pod siya nga hambog, di ba, na hambogero, di ba, na ipagkahambogero, no? Mana di ka kualo nga nagi kabalaka ang tao, no, kay kung wala siya kabalaka hambogero man na siya, no, di ba? So mao ni ang pagkuan nato sa crossing the Red Sea, no. Wala pa siya ka totally katabok, pero mga haligi pa ato ang na agian, no. Kuan din ni tulo din ni haligi, no, haligi nga clouds, haligi nga kalayo. Ang panglasi mo niya nga haligi ang Red Sea, maporma siya nga haligi, no, nila nga mabahin siya, mutindog siya pa kuan. So ato na siyang subaybayan, no, ang pagtabok na gid nila kay manganta. Mao na to ang song na siguro to katong nanganta na sila. So magtapos na kita, no, sa ato ang pagpamalandong, magtapos ag kamo sa ato ang pag-ampo. Maampo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, pray for. So magampo kita. Dalaygon ka o Diyos nga magagahom. Ikaw ang Diyos sa Israelites nga nagahimo sa pillar of clouds sa kabuntagon o pillar of clouds of fire sa kagabhion, pillar of fire, o ang paghimo pod nimo nga pillar sa Red Sea nga makatabok sila. Og ampo kami kanimo amahan nga ang among natun-an ikaw gayud nahibalos kasing-kasing sa tao amahan. Aduna gyoy pagsukol kanimo, aduna po'y kabalaka bisan pag adunay imuhang pag-uban. Apa nagaampo kami nga ikaw magadugang sa among pagtuo nga labing mosalig diha kanimo luyo man sa mga sirkumstansya. Pasayloa kami sa among sala na himo sa puron sa batog sa huna. Og nagalaom kami sa among mapag-ampo ikaw
maghatag sa kadungganan sa pagtubag sa pagkapo. Sa pangalan ni Jesus ang personal luwas. Amen. Bueno, atong benediction, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, the God of loves and the Lords of lords and the Kings of kings, to God all be the glory and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpahinapag sa inyo atong tulumanon ng pagpalandong sa iyang pulong at kalamat at kabigma o kining inyong Bible study na sa study in the words. Marathon lesson karon communion with God August Society Edition 7 parts. Dili kita layo no sa August na kita. So dessert ang ato ang series karon sa ato ang gabi-gabi no Pastor Dan Smith atong sa baybayan. Ang ato ang ka-inverse nato sa alas 4 po sa hapon sa atong Inverse Philippines sa atong channel. So antod sa nagyan ng Diyos na kayo madasan dalago ng Diyos.